Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ito po ang ipinahayag ni Jesus para sa mga bata na kung tutuusin ay nung kapanahunan ni Jesus ay medyo taliwas sa kanilang pagkaunawa. Kasi ngayon, binibigyan na tayo ng pag-apalaga yung human rights, yung rights of children. Nung panahon ni Jesus, walang karapatan ng bata, kasama ng mga babae. Kaya hindi sila sinasama sa bilang. Bahagi yun. Pero sa pagkaunawa natin ay tinitingnan natin ang pagkaunawa sa ayon sa pagkaunawa ng Diyos na sila ay may karapatan katulad ng karapatan ng sino mang nilalang. Kaya yung ating pamantayan ay katulad ng halimbawa na abortion. Sa atin ay itinuturing na nating tao sa tinatawag nating conception. Yung iba ho ng bansa ay itinuturing lang ang tao na yan ay tao kapag mayroong number lamang of several weeks na masasabing tao. Yung iba doon lamang sa tinatawag nating trimester. Pero sa atin, tao na yan. Sa oras na magtagpo ang punda ng babae at ng lalaki, hindi pa nga lamang nagkakaroon ng forma. Pero yun ay isa sa bahagi ng pagkilos, ang pagpapahalaga sa buhay ng tao simula doon sa sinapupunan, hindi lang pa sa bata. Pero kapag pinag-usapan natin ang bata, ay panyaya na kung saan ay alin, pangangalaga. Yung tinatawag natin ngayon, protection of children. Isa ho sa mga bahagi rin na binibigyan ng liit ng simbahan, yung pangangalaga sa mga bata. So kaya bahagi ho yun. At kung tutusin, isa rin po ito sa mga problema na hinaharap ng simbahan globally. Kaya kinakailangan yung pagpapahalaga at pagkalinga sa mga itinuturing natin mga bata, or kung tawagin natin protection of children and the vulnerable. Kasama na rito yung alin, yung mga isip bata, yung mga itinuturing natin na walang sapat na kaisipan, na akala natin kumisan ang pag-iisip pa ay katulad ng pag-iisip ng isang bata. Pero bahagi mo na kinakailangan pangalagaan ng simbahan. Kasama na rin dito yung alin, sexual abuse of children. Well, any form of sexual abuse. Pero lalong-lalo na
ng mga bata. Kaya bahagi yun na tinitingnan natin, yung ganun din naman yung batas ng lipunan na ginagalawan natin, na nawa ay magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa pagpoprotekta ng mga bata. Ngayon, sabi nga natin, no, ay bawal na mahigpit na pagdidisiplina kapag ito ay nagbibigay ng tinatawag nating physical abuse sa mga bata. Kasama na rin yung psychological abuse. Kaya ito ay kinakailangan na pangalagaan ng lipunan at ng simbahan. So, kung paano higit mapapalaki ang mga bata na mayroong disiplina na hindi naman nagbibigay ng pag-aabuso sa mga bata. Tayo, nung panahon natin, okay lang na tayo ay pinapalo. Ngayon, kapag sinasaktan niyo yung bata, pwede kayong i-report sa bantay bata. Pwede makulong ang magulang kapag may physical or psychological abuse ang ginagawa sa bata. So, bahagi ho. Kaya kinakailangan ng patuloy na pag-aaral at kinakailangan ding gabayan ang mga matatanda kung paano dapat pangangalagaan ang mga bata. Kaya ngayon, sumobra naman. Masyado na ngayon ang mga bata naman ni Aren. Masyado namang binibaby. Kaya kung minsan walang alam, ay hindi rin yung maganda yun. Well, hindi dapat nasaktan. Pero hindi rin naman pwede na hindi mo turuan kung paano niya harapin ang mga hamon ng daigdig na ito dahil palaging sinasanggalan ng mga magulang na harapin ang mga hamon ng daigdig na ito. Kaya bahagi yun. Katulad na lang halimbawa ng may mga bata ngayon na hindi marunong man lamang maglinis ng bahay. Bakit? Ayaw turuan ng mga magulang. Pero sa akin, bahagi yun ng pagkilos na kung saan po ay isa o sa mga kinikilala natin sa pagpapahalaga sa pagkilala ng simbahan ay saan ito? Yung pagbibinyag natin sa bata. Para sa mga hindi Katoliko, nasasyak sila. Bakit tayo nagbibinyag sa bata? Bata pa lang yan. Wala pang alam yan. Kaya po yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, ay palagi kong kinukong. Ano yung nakita natin sa Ebanghelyo natin ngayon? Una, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Bahagi yun. Ano baga ang kaligtasan? Walang iba kundi yung kapiling ang Diyos. Hindi ba pwedeng sabihin mo na, hindi ka pwedeng kasama sapagkat hindi ka pa pwedeng makasagot sa iyong pananampalataya, yung pamantaya ng simbahan, galing sa Diyos yan. Sigurado hindi niya tatanggihan
ang Diyos. Siguradong kagagaling niya lang yan sa Diyos, ay hindi niya ikatatawa sa Jesus. At ang pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya kahit na bata yan, siguradong hindi niya itatakwin sa Jesus. At kung makapagsasalita lang yan, ay siguradong sasampalatayaan sa kay Jesus. Siguro sabihin, paano yung requirements of faith? Requirement na ibinibigay yon ng mga magulang. Kaya inihiling na ang mga sasagot sa katanungan ay alin? Mga magulang, ninong at ninang. Kasi yun yung magbibigay sa bata ng sapat na kaalaman. Kung ang pananampalataya natin ay isang pananampalataya nagliligtas sa atin, ay para na rin niyang pagkain. Hindi na tinatanong ng nanay o ng tatay, anak, anong gusto mong brand ng gatas? Hindi. Ang mahalaga, mabigyan mo yan. Yan ay magdudulot ng kaligtasan. Sangayon sa pagkaunawa na sa tingin ng mga magulang ay siyang makabubuti sa bata. Ganon din yung pananampalataya. Ang mahalaga lamang yan, gabayan yung bata habang lumalaki sa pananampalataya. Kaya isa po yan sa ina-highlight natin sa parokya na ito. Kaya nilalagay natin at naging bahagi yun ng ating pagkilos sa kapag araw ng linggo, kapag magpapabinyag, ay binibinigan natin sa loob ng misa. Para, sabi nga natin, ma-highlight natin yung kahalagahan ng pagkabilang sa sambayanan ng Diyos. Kasi sakramento yan Sakramento yan. Kaya bahagi pwede natin gawin yan sa loob ng misa. Kaya nga mayroong misa na kapag ikinakasal, simulan na natin dun sa sakramento ng binyag, which is the very foundation of our faith. And lalong-lalo na kasama na dyan yung pagbibinyag sa mga bata. Kaya yung sinasabi nila, hayaan na yung lumapit sa akin ng mga bata, ay sinisimulang hugugin sa biyaya ng sakramento ng binyag. Pero kailangan din natin i-overhaul yung ating pagkaunawa sa sakramento ng binyag. Kaya sabi ko nga, yun din yung dahilan kung bakit kasi paglinggo may binyagan. Sasabihin mo, magsimba muna kayo. Kahit anong sabihin mo, magsimba muna kayo, hindi nagsisimba. Kasi nung una yung ating binyag ay 11 o'clock. 8:30 yung misa. Kahit na maaga kung minsan dyan, hindi pa rin magsisimba. Kaya ginawa na natin, magsisimba ka naman, magpapabibinyagan mo yung bata, sabayin na natin. Para makita nila at makita rin ng sambayanan. Hindi lang po ito para sa mga binibinyagan at ng mga nagpapabinyag. Ito rin yung kalinangan ng sambayanan na yung tinatanggap natin bilang mga isang Kristiyano, bilang kabilang sa kaharian ng Diyos dito sa lupa ay yung bata na binibinyagan natin. Kaya yung kalinangan na yan ay bahagi. Yan yung tinatawag natin yung ecclesial element ng ating pananampalataya. Yung pagkilos bilang isang simbahan. Yung isang pumapasok
sa loob ng simbahan para mabinyagan at ang pagtanggap ng sambayanan sa binibinyagan. Kaya bahagi yun. Bagaman ko siguro sabi natin ay medyo kakain ng ilang minuto lang yun. Yung idadagdag naman kasi yung sumasampalataya ay doon naman yung mismong hinihingi, and then yung mismong rito na ng binyag. Pero yun naman yung makita natin. Sana makita natin ito sa pagkilos, lalo na sa biyaya na binibigay natin. Hindi lamang sa rito ng simbahan, ngunit yung paglago ng ating pananampalataya na higit nating magabayan ang mga bata. Hayaan ninyong lumapit sila sa akin. At ipinatong na Jesus ang kanyang mga kamay